Hello viewers! Welcome to my personal vlog. This is here again for another video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So sa mga baguhan dito po, ako po pala si Lizelle, OFW dito sa Hong Kong na magti 3 years na. Katatapos ko lang ang aking isang kontrata, and ngayon pangalawang kontrata sa the same amo. So ang pag-uusapan natin for this video, ano nga ba yung termination dito sa Hong Kong, dahil maraming natatakot sa termination dito sa Hong Kong. So if you're interested, watch the full video. Alam niyo ba dito sa Hong Kong may termination? So ano nga bang ibig sabihin ng termination, at ano yung pagkakaiba ng ikaw yung nag-terminate ng contract mo or yung amo mo ang nag-terminate ng contract mo? So kailangan ninyong malaman 'yan habang nasa Pilipinas pa kayo bago kayo magpunta sa Hong Kong para maging aware kayo. So dito nga sa Hong Kong viewers, merong tinatawag na termination. So pwede kang i-terminate ni amo sa iyong contract na 2 years. So, anytime, pwede kanyang papauwiin. Pag ayaw ni employer sa'yo at ayaw na yung mga ginagawa mo or hindi niya nagustuhan yung kung paano ka gumawa ng mga gawain mo dito sa bahay nila sa Hong Kong, pwede kanyang i-terminate on the spot. So, pag sinasabing terminate on the spot, viewers, agad-agad, pwede kang pababain sa bahay at diretso uwi. Pero, ang mangyayari dyan, pag agad-agad, kailangan kang bayaran ni amo ng 1 buwan mong sahod. Kunyari, sabi ni amo, galit siya sa'yo dahil may pinapagawa siya na hindi mo nagampanan. So sabi niya, ayaw ko na sa'yo, gusto kong i-terminate na yung contract mo. Umalis ka na agad-agad ngayon. So on the spot kang umalis. Kailangan magbayad si amo ng 1 month salary mo, maliban sa mga days na trinabaho mo. Kailangan niya yung bayaran yung mga days na trabaho mo at saka yung 1 month salary mo na nakastated talaga sa kontrata. If mag-break ka ng contract, na bayaran talaga ka ni amo. At ano pa ba yung iba't ibang bilhan ka ni amo ng ticket pa uwing Pilipinas. So pag ganyan naman yung nangyari, viewers, kailangan mayroon kang 14 days na nakasaad din sa kontrata na pwede kang magstay muna dito sa Hong Kong na maghahanap ng amo. So, meron kang 14 days na free stay. So, after 14 days, pag hindi ka pa nakahanap ng amo, kailangan mong umuwi sa Pilipinas dahil overstay ka na yung tinatawag nun. Marami kasing mga case dito na pinapa on the spot ng mga amo. So, on the spot uwi talaga sa Pilipinas. O meron namang iba na mautak, pero kadalasan umuwi sa Pilipinas kasi usually yung mga ganun cases, mga baguhan pa, syempre natatakot. Pero pag may makilala dito sa Hong Kong, pwede mo yung gamitin yung 14 days mo na maghanap ng amo. Dito sa Hong Kong, marami namang mga agency. So, what if kung ikaw yung mag-break ng contract? 'Di ba? Kung ikaw yung on the spot ng contract, sabi mo, pagod na ako dito sa aking amo, gusto ko nang mag-break contract. So, ano mangyayari? Pag on the spot, sabihin mo kay amo, ayoko na, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, sa may family problem. Usually, yung mga reason, ganyan naman hindi talaga masasabi kung ano yung saloobin mo kasi natatakot ka. So, sasabihin mo na lang family problem, may mga problema sa anak ko, problema sa magulang ko, so kailangan ko umuwi ngayon. So, ang mangyayari dyan is, ikaw naman yung magbayad kay amo. So, ikaw yung magbayad kay amo ng 1 buwang sahod. So, kung magkano yung sahod mo, kailangan mong bayaran si amo. Pero kahit na nag-break contract ka, kahit na ayaw ni amo, wala siyang magagawa talaga. So, makakauwi ka talaga. Kumbaga, pag may pera ka dito sa Hong Kong, sabihin ko ngayon na ayoko na, gusto ko umuwi, makakauwi ka talaga, bayaran mo lang siya ng 1 buwan mong sahod, and then diretso ka na sa Pilipinas. Either yung amo mo is gusto niya or hindi niya gusto, kailangan talaga niyang bilhan ka ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, ganyan kaganda dito, viewers. Pag nagka-problema ka, agad-agad pwede kang makauwi. So, ano naman yung tinatawag na 1 month notice? So, isasama na din natin dito sa video. Yung 1 month notice, viewers, is magbibigay ka ng 1 month notice sa iyong employer. Nasabihin mo na mag-1 month notice ka dahil magbe-break contract ka. So, pag case na ganun is hindi ka magbabayad kay amo dahil nagbigay ka sa kanya ng 1 month notice. Kung hindi, ay ikaw pa yung babayaran ni amo sa iyong 1 month. Kumbaga, sa 1 month na tinitira mo sa bahay habang nagpapaalam ka na
mag-break contract is meron ka pang isang buwan sahod at hindi ka magbabayad sa iyong amo. So, yun naman yung kagandahan nung hindi ka on the spot right away. So, magbigay ka ng isang 1 month na notice sa iyong amo na sa buwanggan magbigay ka ng letter na alis na ako sa ano bang date ngayon? Hindi ko alam. September 11. So, sabihin mo na alis na ako sa October 11. So, wala kang babayaran sa amo. So, ikaw pa yung makakuha ng 1 month sahod mo at saka yung mga plane ticket, saka yung kung ano yung mga allotted sa'yo, yung mga vacation leave, kung ilang years ka na ba nagstay sa amo mo, makukuha mo yun, makukuha lahat. Actually, kung nag-terminate ka on the spot, makukuha mo rin naman kung applicable sa'yo. So, yun lang po. So, kadalasan yung nagbibigay ng 1 month notice is yung mga helper yun kasi ayaw nga natin magbayad, sayang din yung isang buwan. Pero yung mga amo talaga pag galit sa'yo, pag ayaw na sa'yo, yung binibigay talaga on the spot, uwi ka. Kaya dapat dito sa Hong Kong viewers, kailangan talaga natin mag-save kasi hindi natin alam kung anong hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga amo. So in case man pag ganun, kahit paano meron tayong pera na makukuha or magagamit, kahit konti lang, or basta maganda talaga mag-save sa sarili. Kasi napakarami dito viewers na on the spot na walang kapera-pera talaga and kawawa talaga. So, ganun kailangan talaga natin mag-save. Kasi iba-iba yung takbo ng isip ng amo natin. Meron nga dito 12 years na sa amo, tapos biglang terminate. Makakatakot. In times like that naman viewers, pag on the spot terminate ka na, alam ko naman sa mga moment ng ganyan, hindi kayo okay ng amo mo, so parang nag-aaway kayo, kaya nga terminate ka or nagkasalamaan kayo ng loob. Ang i-prepare mo lang talaga dyan, know your rights. So dapat talagang alam mo yung kung anong mga rights mo, kung ano yung mga applicable sa'yo, kung ano yung mga dapat niyang bayaran or kung ano yung mga nakasaad sa kontrata para mapaglaban mo yung sarili mo na ganito dapat bayaran mo ako ng isang buwan, ganito nakasaad sa kontrata, tapos ikaw kahit nagaano ka katakot or parang natatakot ka kasi nga 'di ba na-terminate ka, so paniguradong nag-aaway kayo ng amo mo, so ganyan kasi nangyari. So ganyan kasi usually yung mga nangyayari. So pinapirma ka sa mga may mga paper na pinapapirmahan sa'yo, dapat basahin mo talaga kung ano yung nakasaad at huwag kang pumirma ng plain na bond paper na wala pang laman. So dapat mautak ka kasi mautak din yung mga amo. At saka dito sa Hong Kong, hindi naman delikado. Sa mga ganyang cases, pwede kang tumawag ng tulong. Maraming mga agency dito or yung mga kababayan din natin ng mga matatagal na dito sa Hong Kong na nag-create ng group na in case of emergency, meron kang mahihinga ng tulong. So, pwede kang tumawag sa kanila, puntahan kanila, tutulungan kanila, hanapan kanila na kung sabihin mo na hindi mo na ako uuwi sa Pilipinas dahil meron ka namang 14 days na allow kang magstay sa Hong Kong. Hindi mo na ako uwi sa Pilipinas. So, meron din na tulungan kanila na hanapan ka na makahanap ng bagong amo, mga ganong cases. So, hindi ka matatakot dahil dito, safe ka. Kahit makapunta ka man sa mga hindi magagandang ugali ng amo, pero makasure ka na safe ka talaga viewers at uuwi kang buhay. So, yun lang yung kagandahan dito sa Hong Kong talaga. Safe na safe ka kahit na syempre yung mga ugali hindi kasi natin hawak yan. So hindi natin alam kung ano yung mga ugali ng amo natin, pero dito lang ang mga secure ko lang talaga sa inyo is safe kayo dito. Hindi kayo uuwi na Diyos ko, yung nakikita natin sa Middle East na mga kababayan natin na kawawa naman nagtatrabaho tapos minaltrato. Walang ganun dito sa Hong Kong. Napaka-safe dito sa Hong Kong at napakaganda dahil ang batas ay patas. Patas ang batas sa ating mga OFW o sa ating mga katulong dito sa Hong Kong. So, ito naman yung mga sinasabi ko viewers, hindi ko kayo tinatakot. So, ito yung mga realidad dito sa Hong Kong. So, kung mga nagbabala kayo mag-apply dito, magpunta na kayo dito para marami tayo. Napakaganda naman ng Hong Kong. Napakaganda ng Hong Kong viewers. Napakaganda talaga. Maraming pwedeng galaan. Alam mo yun, yung pagka Sunday na day off mo, ang daming mga places na pwedeng puntahan na tourist spot. Kasi nga, diba, one of the most beautiful tourist spot in Asia nga naman yung Hong Kong. So, napakaraming spot talaga dito na puntahan na magaganda na mag-i-enjoy kayo. So, yun lang yung ating pangbawi. Good luck sa inyo if nag-apply kayo. So, sana makahalap kayo ng mga mababait na amo. Marami namang mga mababait na amo dito.
sadyang minsan lang talaga makahanap ka ng mga yung mga masamang ugali, pero pwede kang mag-terminate, pwede kang maghanap ng iba. Yun lang. Thank you for watching.